ngayon sa mga anak. Mga sinanay Kati, mayroong mamanahin. Nakaka-relate. Especially sa mga probinsya, no? Sa mga probinsya. At actually, nakarelate po kami diyan. Both parents po namin ay merong minana, no? Sa kanilang mga magulang. Yung nanay ko sa Bohol, recently or very hindi katagalan na nalalaman namin meron pala kaming, taga Bohol pala kami, ang aming lolo, yung kanilang tatay. At parang 6 years ago, 5 years ago, nakita-kita kami doon ng aming mga kamag-anak. At si Sara Labares, Sinsan, yan po, ang first cousin. Yung nanay nila ay first cousin ng nanay namin. So magpinsan kami. So taga Bohol pala kami, hindi kami taga Masbate. At hindi Samson ang apelyido namin sa nanay, no? Kundi mayaman. Donyo. Di ba? Donyo. Si Donyo. Sino yan? Si Donyo. So, mayaman pala kami. Joke. So, mayaman sa kaibigan. So, ay, nako. Yung pinakita sa akin ng aming tiyuhin, no, na nag-retired na sa US Navy, as the US Navy, ay, yung titulo ay Kastila pa, ang mother title. At talaga naman, nandun nakatala yung pangalan ng lolo namin. 3 sila magkakapatid. Yung lolo namin, yung lola naman nila, Insan Sara Labares, tapos yung isang kapatid nila. Ganon din sa aming tatay na side. No? At yun nga ang binilin sa akin ng tatay namin na asikasuhin. Kasi dumaan pa sila sa korte ng kanyang kapatid na bunso. Dahil yung kapatid niyang bunso, ayaw maghati. Kasi nakikinabang pa sa produce, no, ng kopras, ng kung ano-ano. Dahil umaasa lang doon. Bagamat siya ay teacher din, no, public teacher. Okay? At nasaksiyan ko talaga, humarap sila sa husgado. No? Sa korte, pakatayo, magkapatid. Tapos sabi ng judge, magkapatid kayo, bakit kayo At saka wala na yung magulang nyo. Diba, pag wala na magulang, pwede na maghati-hati. So, nangyari, ayaw pa rin ng Kaya yun. Hanggang kinamatayan na ng tatay ko, no, na, sige, bahala na kayo dyan, lalo na ikaw magsikaso. Kaya, Lord willing, sa June, no, makapunta kami after more than 10 years. Di pa kami nakapunta doon. Pero bit-bit, kakarating lang last year. So, ilang parcel yun? Magamat tax declaration lang, siguro more than 10 parcels of land. So, actually, may lote nga kami na ginawa ng memorial park ng mga tao. Nilagyan ng mga puntod. So, wala na tayong magawa. So, anyway, ito ang katotohanan ko. Matungkol sa inheritance kasi ang ating topic. Matungkol sa inheritance. Yan, di ba? Nag-iising na naman kayo, no? So, di ba sa Philippines, sa ating bansa, when a parent dies, the family often asks, is there any inheritance? Meron bang may iwan si papa, si mama, o si lolo, si lola? Kung buhay pa yung magulang. O yan una ang kagad ang isipin. Di ba? And then, is there a land title? Yan na, lupa. And a house in the province. Actually, yung aming, ano tawag sa ganyan? Yung iniwan na lumang bahay, ano tawag yan? Ancestral house ng aming tatay, no? Ay giniba ng kapatid niyang bunso. Tapos yung mga kahoy doon, ginawang mga upuan, lamesa. Yung mga kahoy nung araw, mga matitigas. No? Nara, yakal. Grabe. Nung mamatay na yung kalang tatay. Anyway, are there savings in the bank? Kaya, nabasa niyo ba yung inheritance na naiwan ni Enrile? Ni sino po ba? Yung artistang si Gloria Romero? Ang lalaki, no? Tapos, kay Gloria Romero, isa lang yung anak. So, yung iba naman, napunta sa kawang gawa o charity. Kaya kay Enrile, nako, laki daw. May crypto, ano ba yan? Currency pa siya. So,
Kaya nga, some families, ito pa ang kalulungkot sa pamilya natin dito sa Pilipinas, pagdating sa mana-mana. No? Walang kapakapatid, walang kamag-anak. Diba? Nagpapatayan pa, nagsisiraan, nagkakagalit dahil lamang sa mana. Minsan nga, buhay pa yung magbibigay ng mana, no? Parang pinapatay na. No? Parang forcefully pa nga, pinapanalangin ng mamatay para makamtan na yung mana eh. No? They are more concerned for the here than for the person who will give the inheritance. Dito na mayroong probinsya, parang may mga mamanahin itong mga ito. So, ayun ang katotohanan, mga kapatid. Pero, titignan po natin dito, base sa binasa ni Kuya Andre, ni Bro Andre, na nag-a-adjust pa rin. Kapag patay na ang testator, yung testator po, yan po yung magbibigay ng mana. So, pagpatay na siya, pwede nang bigay yung mana. O paghati-hatian. Pero sa case or based on our topic for today, no, our Lord Jesus Christ is our testator. No? That's why Christ must be offered to die. Not only to save the world, the human race, if they believe, but also to have an inheritance. Magkaroon ng mana. So hindi lang pala, ang galing talaga ng salita ng Panginoon dahil natin nakakita ang katotohanan. Na akala natin, ang Panginoong Kristo, nagkatawang tao ang Diyos, nagkatawang tao sa katawan ng ating Panginoong Kristo, ay para tayo ay iligtas mula sa tanikala ng kasalanan o kamatayan ng kasalanan o the sting of death, sin and death, pamandag nito. Kaya inawit natin, malayang-malaya na tayo. So hindi lamang pala kaligtasan ang dulot ng kamatayan ni Kristo at muli niyang pagkabuhay, kundi ang pamana. Saan? Doon sa langit. Pansinin nyo, sino ang ating magulang sa langit? Ang ating amang Diyos. Diba? God our Father. So, sabi nga, the Lord's Prayer. This is how you pray. Kaya pala, pinapa-emphasize ng Panginoon sa prayer niya, this is how you pray. Tapos, ang beginning praise is, ano yan? Ano yan? Ama namin. Our Father. Papaalala sa atin, reminded that we are heirs of His heaven. That's why, pagdating ng araw ng takdang panahon, ng puling pagbabalik ng ating Kristo, doon natin matatanggap ang ating mana. Kaya papalala din yung mana doon sa panahon ng lumang tipan, no? Sa unang henerasyon, double N nga lang yon. Ito ay provision, food. Food to sustain their hunger. But that's food. It's not a common food. It's so nutritious. Pagamat sila ay masawain at masawayin. Sila ay nagsasayaw pag sila ay napupuri. So, but we know the truth. An inheritance cannot be disputed until the owner dies. Tama. Kasi, ano po sa batas natin, napanood ko sa isang vlog ng isang attorney. May dalawang klase ng will or testament, will and testament, di ba? Last will and testament. Ang una ay ang notarial testament o will. Ito po yung pupunta ka sa abogado, magpapagawa ka ng iyong last will and testament. No? With notarial. Ayan. Ang tawag sa ganyan, tatak. No? Mark. And with the witnesses, at least 3. No? And the other one is the holographic testament o will. Ito po yung kahit walang ng abogado, notaryo,
sulat mo ito, talagang handwritten mo, o kaya typewritten, tapos may signature mo, kahit walang witnesses, accepted yon. No? Accepted yon. Mostly, ganun ang nangyayari. Mostly. Okay. So, pag namatay na siya, may binilinan siyang isang katiwala, sila anak niya or isang tao, eto, basahin mo pag wala na ako para hindi sila mag-away-away. Yun ang problema, no? Kasi minsan nakakalimutan ng kasi hindi rin natin alam yung buhay natin. So, nakakalimutan ng iayos bago siya mawala. Kaya yun din ang naging problema sa mga magulang namin. Okay? Kanilang mga magulang. Bago nawala, no? Ay hindi inayos ang parte-partehan. So, kaya magulo. Okay? So, sa katotohanan ito, kaya namatay ang ating Panginoong Kristo, inalay ang kanyang buhay, no? At sumigilan ng kanyang dugo, ay hindi lamang tayo maligtas sa mga sumampalataya sa Kanya, kundi ipagkaloob ang Kanyang dakilang pamana. At alam natin kung ano yon. Doon sa piling ng Diyos, walang hanggang kasama natin ang Diyos. Kaya, lagpas bale, kita pa naman. So that's not exactly the picture the writer of Hebrews uses in Hebrews 9:16 to 17. Later on, mababasa natin yan sa last point. So the Bible tells us something shocking but beautiful. The greatest inheritance in history required the death of the one who made the will. Kaya mo yon? Yung ating testator magpapamana ay kailangan mamatay. No? And His name is Jesus Christ. So, this passage answers one powerful question. Why did Jesus have to die? For the new covenant to take effect. Okay? To take effect. Ayan po. So, balikan uli natin yung ating cultural background and historical. Ayan. So, yung mga Jews ay may attempt na bumalik sa old system. Yung ginagawa nila sa temple, and they are depending on the priest, high priest, and his wife. So, they knew the tabernacle, wala standing. Nakita natin ano yung composition ng tabernacle, inside and out. Okay. There are two parts at the tabernacle, no? The holy place, and the Holy of Holies, wherein only the priest and the high priest are the ones can enter. So they were the representative of the nation Israel towards God. So, but the author of Hebrews says, all of that was temporary. Christ is final and enough. Sapat na. So Hebrews 9 explains that the old covenant cleansed the outside. Labas lang ang mapalilinisan niya, no? Kaya nga sila ay nagwawash before they enter in the tabernacle or the temple. But the new covenant cleanses the conscience within, inside. So the old sacrifices were repeated, paulit-ulit lang, no? Routinary na lang, pero wala namang nai-effect yan sa spiritual within aspect ng buhay. But in Christ, sacrifice was once for all. Isang bagsakan na lang, kumbaga, isang pag-aalay na lang na talagang banal, perpekto, and lahat ay makadadako na sa banal na trono ng Diyos sa magitan ng pananampalataya lamang at kanyang grasya. That's why, because Christ died as our high priest and testator, testator, the one who will give the inheritance. His blood ratified the new covenant and secured eternal redemption for all who believe. Sigurado na tayo
sa ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon Kristo. That we are saved and we inherit the kingdom of God. Literally in heaven. That's why, what makes Christ's sacrifice better than Old Covenant or Old Testament sacrifice? So ano daw ang ginagawang mas makusay ang sakripisyo ni Kristo kaysa lahat ng sakripisyo sa lumang tipan? So pag binasa mo yung Leviticus, the book of worship, andon. The first five books of the Bible. Then pagdating sa Deuteronomy, uulitin-uli yun because it was called the second law. So why was that necessary for the new covenant to begin? Bakit kailangan ng kamatayan para simula ang bagong tipan? Pwede namang mamatay na lang sa sakit ang Panginoon sa pagtanda. Pwede ba yun? Yun ba yung natala sa propesiya ni Isaias, ni Jeremias, Ezekiel, and so on and so forth, ang ibang mga propeta, ni Micah? How should we live now that Christ's covenant is fully in effect? Fully in effect na po ba yung new covenant ng Panginoon Kristo? Fully effect na po? Say yes or amen. Amen. More than 2,000 years ago. Okay? And he was not remained in the tomb. He was risen. No? So, first passage po natin, verses 11 to 12. But when Christ appeared as a high priest of the good things, having come, sa ibang translation, sa NIV nakita ko, it was already, begin. Sabi, dumating na, nagsimula na. Ang ganda yung translation na yun. But, many of the versions is like this. Good things have come. He entered through the greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is not of this creation, and not through the blood of goats and calves, kambing at toro, but through his own blood, he entered the holy place once for all time, having obtained eternal redemption. That's why, before we talk about inheritance, covenant, or will, we must first understand the blood. Because without blood, there is no redemption. Kasi yun yung yun yung way sa Old Covenant. Kaya sila nag-aalay ng mga hayop. Gigilitan, palalabasin yung dugo, tapos susunugin, at yung dugo ang iwiwisik-wisik. No? Sa holy place. And then, once a year, on the Day of Atonement, yun naman ang iwiwisik-wisik or susunugin doon sa Holy of Holies by the high priest. So yun. And those things are not capable to redeem the sins of the world. And first, the blood that brings redemption. Makita natin, verses 11 to 12, ang dugo na nagdadala ng pagtubos. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, or already come, we can see a better priest, or much better priest. Actually, natin previously. Kasi yung mga priests in the Old Covenant, are not enough. It's just a mere representation of the sin of the nation Israel to bring to be forgiven them through that ceremonials, through that rituals. Pero Christ was a better priest. Jesus did not come as an ordinary priest, He came as a high priest. Not in the order of Aaron, ironic, so ironic pag ganon, but in the order of Melchizedek. Melchizedek was a high priest. Yan, gising na kayo kasi
Baka may natutulog. Ah. There is no beginning and end. Itong high priest na ito, during the time of Abraham. Okay? That's why giving of tithes is not Mosaic law, under Mosaic law. It is under Abrahamic. Not a law, but Abrahamic, which means by faith, no? A man of faith, the father of many nations. Unlike OT priest, they entered an earthly tent. Tumapasok sila sa gawa lang ng tao, tent pa, anytime, any moment, can be, alisin sa place na yon. Jesus entered a greater and more perfect tabernacle, which is in heaven, and not made with human hands, or human, and not part of this creation. Sabihin, sa heaven, hindi part siya ng kinreate dito sa lupa. Because here on earth will pass away. One day. So it means Jesus ministered in heaven itself. So, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay buhay at hindi siya huminto. Naglilingkod pa rin doon sa trono ng Diyos, no? Sa kanang trono ng Diyos. At patuloy na nagme-mediate, nag-intercede sa atin. Continue to intercede and mediate for us. So, secondly, a better blood. Because the blood of the goats and calves are not perfect, are not enough. The blood of Christ is enough. Not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood. That's why nga, di ba, ang daming tumagas na dugo o tumigis na dugo sa katawan ng ating Panginoon Kristo. At isa sa kanyang cause of death is, ano yan? Naubusan siya ng dugo. Kaya nga, tubig na ang lumabas. Kaya tusukin. Hemorrhage ba? Tama, hemorrhage. So the Old Covenant required repeated sacrifices, endless bloodshed, temporary covering. So, routine na lang, rituals. Walang base yan. O basis yan sa pagtutubos ng kasalanan o pagbabayad. Pawang mga pakitang tao lang yan. Ceremonials like performance. No? But Jesus offered His own blood. Ano po sa Greek word, ang ginamit niya na ay lutrosis. Lutrosis means redemption by paying a ransom. No? Completely. Di lang nasama dyan. So, bayad na. Kaya sabi ng Panginoon, tetelestai, it is finished, paid off, paid in full. Jesus didn't rent our freedom. Kung saan, pag nag-rent, bayad ka, may utang ka na naman. Di ba? Yan ang nangungupahan. Kaya pray na magkaroon kayong sarili niyong pagmamayari. Because renting is, you don't have freedom. So, magbayad ka, may bayad, may utang ka na naman, actually, kung tutusin, kasi magbabayad ka na susunod. So, just pray, have faith lang. One day, you will receive your inheritance. Not only in heaven, also on earth. No? Just be faithful. He bought it so that we might live forever. Galing talaga ng Panginoon. That's why His love is so great. That's why John 3:16, for God so loved. Mahal na mahal niya talaga. Dahil nalayo eh. Di ba magulang, pag nalayo ang anak, ang hirap. Walang magulang na yung matitiis ang anak, pero yung anak, matitiis niyang magulang. Tama? Isa nga, sakit pa, hindi pa nirespeto. Pero ang magulang, susubo na lang, isipin mo, iiwan, itatabi. Kaya ano lang ito? No? Kaya ng ating magulang, mga kapatid. And Jesus Christ also our parent. We are His children. Thirdly, an eternal result. So lahat ng ginawa ng Panginoon Kristo,
especially the redemption, has a result. Walang hanggan. Thus securing an eternal redemption. You know? It is not a temporary o pansamantala. Yan na po ay pang-samantagal na. Pang walang hanggan. And not conditional. That's why His love is unconditional. Right? And eternal. It is eternal. Kaya nga, pang walang hanggan. It means your salvation is as secure as Christ's finished work. Natapos ba ng Panginoon Kristo ang kanyang dakilang layunin ng pagliligtas? Ngayon, mga kapatid, kung natapos niya, huwag ka na magduda na ikaw ay ligtas na, secured na, no? Sa iyong pananampalataya, yung pananampalataya ang resulta nito ay kaligtasan. Dahil hindi rin natapos sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Kumpleto ang ating natutunan, nakita, nasaksihan sa salita niya ng kanyang ebanghelyo. Kaya, ang resulta din dapat nito sa ating buhay ay hindi natin isinasarili. Binabahagi natin sa iba. Otherwise, you're not secured. Yun lang po ang logic doon. Otherwise, you are not secured. Meaning, if you are not secured, probably you are not saved. Ganun lang yun eh. May tanong, sa buo mong pagiging mananampalataya, professing Christians, sasabi mo ikaw ay mananampalataya or born-again Christians, meron ka na bang naging bahagi man lamang sa isang tao o ilang tao na ngayon nakikita mo ay naglilingkod na sa Panginoon? Ha? Kayo po makakasasagot niyan sa Panginoon. Hindi ka man literal na nag-share ng gospel, no? Sa taong iyon o sa mga taong iyon, pero naging kabahagi ka, kasama ka doon, mga kapatid. So, it means you are a true, secured Christian or believer of Christ. And probably you are a disciple of Christ. For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer, one of the, last days, prophecies, actually meron na po ito, heifer. Heifer, o heifer. Sprinkling those who have been defiled, sanctified for the cleansing of the flesh, and how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit ordered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. For this reason, he is the mediator of a new covenant, so that since a death has taken place for the redemption of the violations that were committed under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance. Yan yung ating mana. Eternal inheritance. So if Christ's blood redeems us eternally, the next question is, what does it do inside us? Ano ang nagagawa nito sa ating buhay? No? Sa ating puso at isipan, spirito. So second truth, the covenant that cleanses the conscience. So in this passage, we'll see the covenant that cleanses the conscience. Ang tipan na maglilinis ng konsyensya natin. First, the limitation of the old sacrifices. We all know the old sacrifices, is what? Limited. Hanggang doon lang sila. Hanggang paglilinis ng panlabas na anyo. But within our spirit, their spirit is not. That's why Jesus Christ is the complete sacrifice. Perfect sacrifice. Eh sabi niya, because animal blood could clean the flesh,
restore ceremonial purity, but it could never clean the conscience, just for the sake of rituals only. Ah. Kasi walang makatutumbas, no, makapapares o compare sa finished work of Christ on the cross. No? It was the perfect sacrifice. So many Filipinos today are religious but still guilty. Tama? Kahit mag-offer ka dyan, magkawang gawa ka dyan, for the sake na bayaran mo kasalanan, hindi maalis po ang guiltiness sa iyong konsensya. Kahit gumamit ka pa ng isang sabon na kilala sa pag-alis ng konsensya. Wala nang palabas ng gano'n, ano? Ako ang iyong konsensya. Kaya, yun din ba sabon nyo? Number 1 sabon natin yan. Actually. So, active in the church. Oh, listen, mga kapatid, ha? Kahit, baka sabihin natin, yung ibang ano lang yan, grupo. Alam niyo ba, meron din po ng mga religious, ng mga professing born-again Christians. Ito, active in church, faithful in traditions. May mga tradition din tayo, no? But it is biblical. Like for example, Agape Feast, no? May pinanggalingan yan biblical yan Yung Evangelism Day, yung mga fellowships. Yung pagsabing laging ginagawa, yun. Culture. But the conscience is still troubled. Tama ba? Ha? Tama, pag tayo nagkakamali, nagkakasala, we are troubled. So, take note of this. Religion can wash hands, outer appearance, but only Christ washes hearts. That's why we must be one heart and mind in Christ. Meaning, we must united continually in Christ. Secondly, the power of Christ's blood. There is the power of blood. May kanta yan hymnal niya. Makapangyarihan po ang dugo ni Kristo. Kaya nga, yung natalsikan na Roman soldier na bulag, kakita siya, kaya siya ng patotoo. Na tunay na anak ng Diyos ito. So how much more will the blood of Christ purify our conscience? Ang ginamit na Greek word po dyan ay katarizo. Pag binasa po yan, katarizo. Hindi katarizo, no? Katarizo. To cleanse, purge, purify completely. Kalahin mo, ginamit na salita para tayo maging malinis, purgahin. Hindi, purgahin. Ano din po yan, kaya nga may purgatorio Doon yung deep level or place na nililinis pa ang tao wherein there is no basis in the Bible. And purify completely. Talaga naman, kung sa tubig yan, purified water. And tubig nga, hindi pa nga masyadong purified yan No? So, and Christ's blood removes guilt. Yan. Kaya inaalala natin, break shame, and frees us to serve God. Kaya, ano yung mga kapatid, kaya hindi tayo fully makapag-serve, you cannot fully serve God, probably we have guilt. Let us always be reminded of the blood of Christ. No? That poured out on the cross. That frees us. And now, we are servant of God. And we are steward. No steward are not serving. Is not serving. One day, babalik ang master. Asan na yung talent na binigay ko sa'yo? Yung iba, sasabihan, dahil matapat sila, go, well done, good and faithful servant. Yung isa, itapon sa kagatang apoy. At yung talent mo, ibibigay ko sa mas maraming nagawang talento. So metaphorically, it's like a deep cleaning
Not floor wax, but heart surgery. Naku po. No? Magkakaroon ng heart surgery, delikado na yan pagka nagkaroon ng heart surgery. Okay? So, the mediator of the new covenant. Pag puso na ang problema, ay, delikado na. Kahit anong paliwanag, anong taasan mo pa ang boses, no? Hindi nila tatanggapin yan. Hindi nila pakikinggan yan. Okay? So, ibig sabihin, sila ay hindi talaga tunay na mananampalataya. Okay? At naniniwala tayo, kahit sa loob ng kapulungan ng mga mananampalataya, ay merong mga hindi mananampalataya. Kaya magpa-totoo tayo, mga kapatid. Therefore, He is the mediator of the new covenant, Jesus Christ. Ang ginamit naman po ng Greek word yan ay diatheke. Diatheke. Hindi diatheke, diatheke. Both covenant and will. So, Jesus stands between Holy God, our Father, a sinful people, makasalanan ng mga tao. Thus, you don't need another mediator and intercessor. Not saints, yung mga nakatayo sa mga labas ng simbahan dati natin. Not rituals, and not pastors. Kahit sa panahon natin ngayon. Okay? Hindi po makapagliligtas ang mga pastor o mga leaders ng church. But Jesus Christ alone. Okay? That's why our messages must be Christ-centered. Our church must be Christ-centered. Be Bible-based. Okay? Okay? So, last passage, last truth. So, ano po yung unang katotohanan? Ano po? The blood that brings redemption. Secondly, the covenant that cleanses the conscience. So, basahin mo muna natin, verse 16 to 17. For where there is a covenant, there must of necessity be the death of the one who made it. So, kailangan mo nang mamatay. No? Yung nagbigay ng testamento o last will. Para sa ganun maging take effect, no? In effect. For a covenant is valid only when people are dead, for it is never enforced while the one who made it lives. So, hindi siya ma-enforce kapag buhay pa. Pagamat sa atin, no? O maging sa ibang mga bansa, gusto na, nagmamadali nang matanggap yung mana. Actually, pwede naman sa batas, kahit buhay pa, pero gagawa lamang po ng deed of donation. No? Gusto mo nang ibigay, o gusto nang, hinihingi na, kinukulit ka na ng ano, parang yung alibughang anak. Kinuha na niya yung mana niya. Ayun, nagliwaliw, napariwara. So, binigay ng kanyang ama. So, sa atin, pwede naman po, kahit buhay pa yung magbibigay ng mana. Gagawa lang yung testator ng deed of donation. Kung lupa yan o anumang property. Okay? So, gagawin nyo na ba, Sis Marian, Sis ano? Wag mo. Wala ba? Lord willing, magkakaroon din kayo niyan. No? Pero importante, meron na tayong inheritance. Saan? Sa langit. Okay? Walang katumbas yun dito sa lupa. So, the will, now, the writer makes a move, no? From religion, he moves to law. From sacrifice, he moves to inheritance. And the will that is confirmed by death of Christ. Yan. Death is required. Kailangan mamatay talaga ang magbibigay ng pamana sa sangkatauhan na sasampalataya. Maliwanag ha? Hindi ibibigay ang mana kung di sasampalataya sa magbibigay ng mana. Okay? Kasi iba paniniwala, basta naniniwala ka, no? Na may Diyos, si Kristo ay Diyos. Okay na yon. Pare-pareho lang naman ang Diyos. Narinig nyo ba yan? Ha? Isa lang naman ang Diyos. Yes, there is one God,
in 3 persons, but we are given a task. Doon magkakatalo. Sa task, sa mandate. Tama? At si Jesus Christ, nabuhay ba sa sarili lang niya? Hindi eh. In 3 years, nagawa niya ang nararapat gawin. The best. Okay? That's why we exist, because God has a purpose to us. Merong layunin ng Diyos sa atin. Hindi para lamang sa atin, kundi para rin sa iba. Kaya sabi niya, hindi ako nabubuhay para sa ganang sarili lamang, kundi nabubuhay ko dahil sa aking Ama na nagsugo sa akin. Kaya sabi ng awit, walang sino man ang nabubuhay. Naawit natin yan before, di ba? So, for where a will is involved, the death of the one who made it must be established. So, yung kamatayan ni Kristo at lalo na ang kanyang muling pagkabuhay ay na-established, na-itatag, upang sa ganon, matibay na ating sandigan. Kasi maraming mga Diyos-Diyosan dito, still they are in the tomb. But our Lord Jesus Christ, still, hinahanap ang kanyang bangkay. His tomb was empty, is empty nowadays. So, a will has promises, but promises are useless until the testator dies. Yan. The new covenant requires the death of Christ. It is essential for covenant benefits. So, ito po yun. Yung benefits na natin ngayon ay buhay na walang hanggan. Okay? We are saved and we receive our inheritance eternally. So thus, therefore, trust Christ. That as the only basis for our salvation. Okay? And don't forget that Christ lives. No? He is risen. That's why he said, advance lang tayo sa verse 22, without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of sins, sa ibang translation, or forgiveness of sins. That's why because the blood of Christ is holy, perfect. And for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Secondly, life cannot activate a will. Pag buhay pa, hindi niya mabubuhay ang kalooban ng testamento. Kailangan mawala muna siya, doon mag-e-effect ang katotohanan ng pagbibigay ng mana. Yan. Only that will take effect. Jesus could not save us by example alone. He had to die. Diba? Ang dami niyang ginawa. Pagpapagaling sa mga sakit, mga anyaalihan ng demonyo, ng mga pagbuhay ng mga patay, lahat. No? Pero hindi sapat iyon, mga example na yun. Kundi kailangan niyang magbigay ng greatest example in human race. To die on the cross. And that way of death, no? Is for the extreme worst criminals. Alam mo, naging worst criminal ang ating Panginoon na wala man lang kasalanan. But for our sake, He did it. So no matter how kind of parent is, there is no inheritance as long as he or she is alive. Thus, Christianity is not self-improvement. No? It is a substitution of Christ. That's why Galatians 2:20, my life verse, no? I am crucified with Christ, and I have no longer lived. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. So wala na tayo doon. Wala na yung ating pagkatao, kundi si Kristo na ang makikita sa atin. Step by step. Move forward. So, lastly, Christ's death released our inheritance. Kaya nung mamatay, kaya yung tabing sa Holy of Holies, between Holy of Holies, the place of holy, no? Holy place, was, ano yun?
Broken or nahati, divided. Means anyone can enter now in the Holy of Holies, the throne of God, if they believe in the atoning sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross and His resurrection. So because Jesus died, sins are forgiven, conscience is cleansed, eternal life is secured. Kaya kung guilty ka pa rin, kapatid, magtiwala ka sa katotohanan ito. Magpalinis tayo ng palinis lagi sa Panginoon. Confess our sins. He is faithful and just to forgive us. But here's the gospel twist. Ayan. Parang mga games ito. Yeah? May twist. The one who died rose again, and now himself gives the inheritance. Galing, no? So his blood sealed. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power. No? Or while the testator lives. So, this passage tells us this truth. The new covenant is not cheap grace. Huwag po nating gawing cheap sa ating buhay ang grasya ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Sabihin lang po, seryosohin natin ang grasya at pag-ibig ng Diyos sa atin. While still living, God gave us the privilege to live, exist. Do it seriously, our relationship to Him. Whatever God wants us to do, we must follow. That's why the first, actually second word, when Jesus Christ finding His first disciples, ano yung una niyang sinabi? Come. And then, second one, follow me. And I will make you fishers of men. If you will follow Jesus Christ, then the next thing that you will become fishers of men. Our inheritance is not earned, it is inherited. And our salvation is not pending, it is complete. Completo. And brethren, let me ask you, are you living like someone who knows they are forgiven? Are you serving God with a cleansed conscience? Are you sharing this inheritance with others? Reflect. Live confidently, you are fully redeemed. Don't live a life otherwise on this matter, kapatid. And you, seekers, is either your brethren or friends, still seeking the truth, the will has been opened. Ang testamento, ang kalooban ng Diyos ay bukas na. Bukas na at libre. No? Regalo pa na kailangan tanggapin na may pananampalataya. The inheritance is available. Not only to all, but to all who believe. Do you know what I mean? All that remains is faith in Christ. Faith in Christ. Seekers, how's your faith in God through Christ? Kumusta ang iyong pananampalataya sa Diyos sa magitan ng ating Panginoon Kristo? Growing? Or stagnant? Or just a religious faith and not relationship faith? A mere head knowledge faith or a true faith that knowing Christ is the only one who saved us and gave us inheritance? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this message of yours. Help us continue to comprehend on this matter, Panginoon. And these lessons, oh God, may we reflect on this and live
on your promises and your will, God. Thank you for the establishment of our salvation, and not only that, and also our inheritance eternally. Thank you so much, O God, our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us. Ang susi sa pagbubukas ng mga pagpapala ng pagbibigay ng ikapo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paggalang sa pagbibigay, paggalang sa Diyos, pagtitiwala sa Kanyang probisyon, at pagkilala na ang lahat ay mayroon tayo, ay nagmula sa Kanya. Kapag tayo ay tapat, pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, pinapakita natin ang pagsunod, pagpapakumbaba at pag-asa sa Kanyang biyaya. Pinapaalala sa atin ng Biblia na hindi ang halaga ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang puso sa likod ng pagbibigay. Ang mga ikapo ay isang gawa ng pagsamba, isang deklarasyon na ang Diyos ang inuuna sa ating buhay. Kapag tayo ay nagbibigay na tapat, hindi tayo nawawalan. Nagtatanim tayo ng mga binhi sa pagsunod sa ipinangako ng Diyos na pagpapalain sa Kanyang perpektong panahon. Dahil, sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang lahat na ikapo sa aking kamalig at tignan ninyo kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos ang isang pagpapala. Gaya nga lagi sinasabi ni Ma'am Ay na dapat laging bukas ang ating palad sa biyaya upang ang pagpapala din ng Panginoon ay naibigay din sa atin. Kaya sabi po dito, ang mga tunay na pagpapala ay nagmumula sa buong puso, lubos na nagtitiwala sa Diyos, maging tapat, hindi para sa mga gantipala, kundi dahil ang pagsunod ay nagbibigay karangalan sa Kanya at hindi kailanman nabibigong pagpalain ng Diyos ang isang pusong tapat. Kaya gawin po natin. Tayo po ay magsitayo pang sabay-sabay na awitin ng doxology.
Tayo po saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang patuloy mo po pinagkakaloob sa bawat isa sa amin upang ito'y rin maibalik namin sa iyo, Panginoon, bilang handog. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at sa mga trabaho, Panginoon, na patuloy mo pinagpapala. Ganon din, Panginoon, sa may mga businesses, Panginoon, na maibalik din sa kanila, Panginoon, ang pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, Panginoon, ang mga handog na ito, Panginoon, ay magamit sa ikalalago ng iyong iglesia dito sa Fortune at maging sa BP, Panginoon. At ikaw, Panginoon, na patuloy na magbalik ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya binabalik po namin sa iyo, papulit po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Wala. Hello. Ayan. Tuwing unang linggo ng buwan, atin pong inaalala ang huling hapunan ng ating Panginoon Jesucristo more than 2,000 years ago. At ito po ay binili niya, tagubilin at utos na dapat nating sundin sapagkat itinuturo dito ang kanyang ebanghelyo. Ano ang kanyang ebanghelyo? Na siya ay nag-alay ng buhay, namatay sa krus upang tayo itubusin at bigyan ng mana at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. At higit sa lahat, ito ang huwag nating kakalimutan, siya'y muling babalik. No, sa ikalang pagkakataon at huling pagkakataon upang kunin niya ang kanyang mga tinubos. Ayan. Ito rin po ang panahon ng ating pagsisiyasat or reflect our relationship to God, to the Lord, our God. No? So, whatever iniquities o kasalanan, pagsalansang, ay atin po itong ihingi ng kapatawaran. Sapagkat ang pag-alala sa huling hapunan ng ating Panginoon Kristo ay isang banal na pag-alaala. Bagamat ang mga elementong ito ay mga simbolo lamang, hindi po ito tunay na naging dugo at laman ni Kristo. Sapagkat Hello. Ayan. Kaya tayo po ay sumandaling manahimik at magbulay-bulay. At ang ating Panginoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Dumako tayo sa Kanyang banal na presensya upang maging marapat tayo sa pagsalo sa pag-alala sa huling hapunan ng ating Panginoon si Kristo. At ang inaanyayahan yung may mga personal ng kaugnayan. Ibig sabihin, siya ay nagsisina sa kanyang mga kasalanan, nanampalataya at tinanggap si Kristo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas at isinuko ang kanyang buhay kay Kristo. At siya ngayon ay nagnanais na sumunod at ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Tunay nga, O Diyos, na isang pribileyo ang makabahagi sa pag-alaala sa iyong huling hapunan kasama ng mga alagad. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na aming maalala ito at di lamang maalala ang kahalagahan nito sa amin, O Diyos, ang iyong banghelyo, kundi maibahagi rin sa iba. Una, sa aming pamumuhay na nakasalig kay Kristo sa kanyang ebanghelyo upang sa ganoon makita ng mga tao, lalo nang hindi pa manampalataya, ang kaibahan ng nakay Kristo na may personal na relasyon sa Kanya na binabago at inaayos ang buhay. Kaya dalangin ko, Diyos, gamitin mo rin ang aming mga dila, ang aming magbibig sa pagsasabi sa iba ng iyong
layunin ng pagliligtas. Kaya dalangin ko, Diyos, pakaisahin mo kami, Panginoon, tungo sa iyong nais na ang iyong ebanghelyo, ang iyong salita ay maihayag, di lamang sa kapulungan ito, kundi sa labas at sa aming mga nakakasalamuha. Maraming salamat. Ang mga elementong ito ay iyong buong basbasan at nawa, ito ay patuloy naming maalala na yung simbolong ito ay dapat namin ipahayag, ipakilala sa iba. At iligit sa lahat, ipamuhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, inaanyahan ko yung ating mga katuwang. Sinong pwede? Kayo na lang, Sis Minnie, Sis Malu. Ayan. Ang tinapay, yan. Yan. Biblical pa talaga tayo niyan, ha? Flakes. Kasi, ng panahon ng Biblia, the Bible times, ang tinapay nila ay parang flakes, no? Matigas na kanilang, kaya pinagpipira-piraso. Mag-iba. Iba yata. Upang ikaw ay mabuhay, yan ang katawan, hirap, upang iyong kanta, ang buhay na walang hanggan. Ang tinapay, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin po natin. Bagong ipan, karmin mo, makibahagi. Ito ang sarnan, bagong ipan, anumin mo, isa. Yan ang dugo, dumanan, pag ikaw ay luminis. Doon sa Kalbaryo ay luminis. Ang saro. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro pagkatapos magapunan na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Gawin po natin.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat muli sa pag-aalaala namin ng uli niyong pong hapunan kasama niyong mga alagad. Dalangin po namin na patuloy na sumapuso't isip namin ang kahalagahan nito sa aming buhay espiritual. Nawa, bahagi namin si Kristo sa iba, ngayong kanyang regalong buhay na walang kaligtasan, at pag sa ganon, sa muli mo pagbabalik, ay madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's all stand at sagutan natin kasi ang ating church covenant. Yan. Matapos pangunahan ayon sa aming pananampalataya sa Espiritu ng Diyos na tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Diyos at ng pagtitipong ito ay buong taimtim at galak na nakikiisa sa tipang ito bilang katawan ni Kristo. Pinapangako din namin na mapanatili ang pampamilya, pribadong debosyon, pagtuturo sa aming mga anak, kapag nais na maligtas ang aming mga pamilya at mga kaibigan. Buhay at tama sa mundo, maging para sa aming pagkakalawa, at para sa amin ito na ako, magbigay ng mabuting na tiwala sa aming araw-araw buhay. Umiwas sa anumang business, manirang puri at sobrang pagkagalit. Iwas sa pagsuga at pagpilit, pagtitinda at pagpilit, ni pagkakaintulog ng paggamit o pag-imong ng alasing na inumit at mahalasdan ng mga kasira ng katawan, tawag at pamilya. Umayo sa pornografiya at maging mahilig sa ating mga pagsisikap na palaguin ang kaharian ng ating tagapagligtas. Ipinapangako rin namin na matitingnan namin ang isa't isa bilang minamahal at kapatid. Dalangin ang bawat isa sa panalangin, tulungan ang bawat isa sa karamdaman at dalamhati. Magkakaroon ng simpatya makasasyalang paggalang sa pananalita. Iwasan ang pagiging maramdamin, ibayad laging ang dami sa pagayos at nakakaalam sa mga utos ng ating tagapagligtas ng ipagkasundo agad. Hindi naniniwala sa salita ng Diyos at ang sinasabi, lalaki at babae lamang ang likha ng kasarian ng tao. Kaya naman, pagsama bilang mag-asawa sa mata ng Diyos ay para sa lalaki at babae lamang. Kahit po lahat, ipinapangako namin na kami ay nilipat ng lugar sa lalong madaling panahon ay gagawin namin ang kapag-asa sa ibang iglesia kung saan ay nanatili ang di makakasunduan ito at ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ay po mga kapuna. At ngayon naman po ay dadako na tayo sa mga announcement, ang mga pabalita. Yan. Attendance po ng worship service ng January 25, ang adult ay 23 at ang children naman po ay 14. Noong Sunday school ay ang adult ay 18 at ang children ay 9. Noong prayer meeting naman po noong January 30, ang adult ay 19 at ang children ay 9. Attendance naman po sa Children Ministry ng January 31 kahapon. Ang portion ay 23 at ang buntong palay ay 10. Attendance naman po ng
Ministry, Fortune ay 5, music team. 11 lang po kami music team. Prayer meeting naman po sa February 6, Friday, 8 to 9 p.m. Ang presider ay si Brother Abu Pagubasan at devotional message ay si Pastor Roldan Pagubasan. Worship presider naman po sa February 8 ay si Brother Conrado Adan. Ushers and morning greeters, February 8, si Sis Rhea and Sis Syra Dahoya. Cleaning and ministers, February 8, si Sis Ruby at si Sis May Obliga. Scripture reader sa si Brother Anthony daw po sa Sunday, February 8. Birthday and wedding anniversary. So wala pa. Next week. And ang ating po yung cheerful heart giving and offering na nakaraang January 25 ay 3,785. Ayan po, patuloy pa rin po ang Kapitinapay ng Buhay every Saturday, 5:30 to 6:45 dito po sa church. Kaya patuloy pa rin naanyaya ang mga kalalakihan. Ayan. The Ministry of Biscuit ay patuloy na nagpapasalamat sa mga nagbibigay sa biscuit para sa mga bata at ganun din sa mga gusto pang magbigay. Huddle after service po. Mamaya po, katas na Welcome visitors. Yan. Lagi nating assignment. Invite someone to church na nawa ay makapag-invite tayo. Dahil marami pa tayong bakanting upuan. At kung wala na pong mga pabalita, dako na po tayo sa congregational prayer and benediction ni Pastor. Sa gilid, ayan. Di yan. Ito lang, sa kaliwa mo. Saka coffee mug, kulay blue. Ayan. So, para naman, yung encourage natin sila at hirap din ang ginawa nila. Ano si bro, si Foreman. Si Foreman. Si Roland. Kinuha. Oo. Kulay blue lang. May rin dito kasi pang babae. Ayan, si Tatay Elmer, yung ating siya ba nagpaltada? Saka doon sa ayan. Kuya, Tatay Elmer, get your token of appreciation from the LJFC. Ayan, para nagbasa ka, bawasan na. Ayan, madali mo ang mahanap yung mga books ng Bible. Ayan, kulay blue. Ayan. Of course, si Tatay, Benjo. Picture naman dyan. Mamaya. Ayan, si Tatay Benjo. Nawa, basahin niyo palagi yan. At of course, si Foreman. Saan si Foreman? Tawag kasi nila kay brother Roland Foreman eh. Si Kuya Andre, pakibigay na ito, Kuya Andre. Salamat sa inyong kasipagan at pagtsatsaga. No? At marami pa tayong gagawin, mga kapatid. No? Pag-pray natin na. And of course, alam niyo ba, habang sila'y gumagawa, may naghahanda ng pagkain nila. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Na kahit di natin utusan, biglang
Nagluluto na po kami, Pastor. Ayan na si Parman, Ayan. Tamo? Si Sweeney, of course. Sis Malu, pakiano nga. Bible, saka yung yung kulay pink na coffee mug. Ayan. And of course, yung kanyang assistant cook. Yung ating digital minister, si Sis Angel. Ayan. Sis Angel. Ayan. Huwag kayong magsawang magluto, Saka si Sweeney, yung mga paluwal mo, sabihin mo, Kasama ka, picturean mo sarili mo. Ayan, may Bible na kayo. Ayan. Kailangan natin talaga ng Bible dito sa church. Lalo na, kahapon, nagturo tayo sa mga nanay sa BP. No, may 3 nanay doon. Kaya lang problema, magdadala tayo ng Bible, hindi man nila mabawasan dahil daw malabo ang mata. So, anong dapat nating ibigay? Salamin sa mata. Ha? Ano na? Okay. Actually, merong isa, may isa pang natira, di ba? Kay asawa mo yon kasi tumulong siya doon. Kuhay mo. Kay Raymond. At, teka, sama ko na rin ito kasi all around, musicians at singer Saan si Yana? Birthday kahapon, tapos 18th birthday pa. Oh, magkutilyon kaya tayo. Malu. Yung yun, yung malaki. Yan. Hindi yan. Yan, di ba? Parang trophy lang, Huwag kang iiyak. Ayan. Oy, naka-live tayo. Picture na kayo lahat. Dali. Mga manggagawa natin. Yan. Kailangan natin. Yan part ng love one another. No? Love one another. Encouraging one another. All the more. Ayan, si Foreman, Nako, matindi ginawa na ito paghahakot. Mag-ESB pa tayo, mga Foreman. Ay, mga one day. Hello. Kaya praise God, kahapon, pagbaba namin sa EDC na BP, ay, maliwalas. Pero kailangan pa natin medyo ikinis yun, yung stairs para mas presentable. Praise God sa ating mga tatay. At, of course, ating mga cook. So, yun lamang. At, of course, ating birthday girl. Tamo, 18th birthday pala niya yun. Bale, bumawi ka na lang sa mo. Yung ba kasi, di ba, pinaghahandaan yun So, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo, manalangin, salamatan ng Panginoon, sa kabutihan niya. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pag-ibig mo, sa inheritance na iyong binigay sa amin, na kung saan eternal inheritance, O Diyos, walang hanggan. Kaya salamat po sa kaligtasan at pamana ng langit, regalo mo, kami ay secured, established, and saved. Salamat po ng marami. Pagpalain mo ito sa aming mga puso at isipan, ang mga aral na aming natutunan at nakita at natunghayan. At patuloy namin kinataas ang buong mundo sa kapayapaan at kaayusan at kasaganahan. At yung mga nagkakagera, di pagkakaayos in terms of mga boundaries, territories, kapayapaan ni Kristo ang iyong gawad. Ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon, tulungan mo, O Diyos, na maayos ang mga kaguluhan sa politika, sa
sa kriminalidad, at sa lahat ng aspeto. Para sa ganoon, ang aming bansa ay unti-unti nang umahon mula sa lugmok ng kahirapan at katiwalian. At dalangin ko, Diyos, sa inyong church, LGFFC, patuloy kaming bikisin ng iisang layunin, ang ikaw ay luwalatiin, paglingkuran, aming puso't isipan, spiritu ay kaisa ni Kristo na siyang aming sandigan upang patuloy kaming lumakad ayon sa iyong kalooban at hindi sa magitan ng aming lakas at kalooban, Panginoon. Kaya dalangin ko, Diyos, dalangin namin, Panginoon, tuloy mong pangunahan, pagpalain ang mga different ministries and ministers namin at nawa madagdagan pa ng lahat ng members umattend sa LJFC ay mga servants, humble servants, stewards of God. Salamat po at dalangin ko, Diyos, patuloy mo kaming pangunahan at ingatan sa araw-araw na aming buhay. Ilayo kami sa anumang bigat na karamdaman, kapahamakan at gawa ng kaaway. Lalo po yung mga nagtatrabaho, lumalabas ang kanilang mga tahanan, umuwi, nagmomotor, nagdadrive, nagko-commute. No? Na patuloy na pag-iingat, proteksyon, malayo sa anumang kapahamakan ang igawad po sa amin, O Diyos. Maging ang mga estudyante, no, ay po namang patuloy na bigyan ng katiyagaan, katalinuhan sa pag-aaral. Pagsisikap at iangkor ang kailang mga pangarap sa inyo po lamang. One day, makikita nila na tunay nga ang iyong mga pangako sa salita mo, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, ang mga kapatid namin, mga pamilya represented today at mga kapatid namin na nanonood sa FB Live. Isa na doon, yung aking asawa. No? Patuloy mo siyang ingatan. Kasama ng sambahayan, yung kanyang kaibigan, classmate. At lahat kami, Panginoon, O Diyos, ay patuloy mong pagpalain. Especially pagpapalang spiritual. At salamat din po sa inyong mga lingkod, yung aming mga tatay, yung mga tumulong sa pagluluto o nagluto. At maging aming birthday celebrant kahapon. Patuloy mo silang pagpalain, palakasin at gamitin sa inyong mga gawain pa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin ito na patuloy na nagiging halimbawa sa amin ng paano maglingkod sa inyo. Salamat po ng marami. At kami, patuloy na narito, ay nananalig sa inyo, O Diyos, at humihiling ng lahat ng aming pangailangan ay yunawang katagpuin. Maging ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, si Nanay Vivian, ang aking auntie, no? Nanay ni Sara Labares, si Pastor Joey Casas, ang aking professor na nag-dialysis. Lord, at iba pa, tulungan po sila, Panginoon. Pagalingin, provisionan ng kailang mga pangailangan, financially, materially, upang sa ganoon, patuloy na buhay, kalakasan, na magagamit sa inyong gawain, O Diyos, sa iyong kapurihan. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang aming natitirang mga oras upang sa ganoon, makita niyo, O Diyos, ang aming pagkakaisa at paglilingkod sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas na Jesucristo ang ating Panginoon, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus.